Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinasabog ng North Korea ang ilang bahagi ng dalawang pangunahing kalsada na nagdudugtong sa timog na bahagi ng peninsula. Sinabi ng mga otoridad ng South Korea na ginawa ito ng North Korea kasunod ng babala ng Pyongyang na magsasagawa sila ng hakbang upang putulin na ang kanilang teritoryo mula sa South. Ayon sa Joint Chiefs of Staff o JCS ng Seoul, sinira sa pamamagitan ng pampasabog ang ilang bahagi ng Gyeonggi Line sa West Coast at Donghae Line sa East Coast, dalawang major road at railway na nagdudugtong sa North at South. Subalit walang idinulot na pagbabago ang pagsira dahil ang dalawang Koreas ay nananatiling hati at ilang taon nang hindi na ginagamit ang mga nasabing mga kalsada. Ngunit ang simbolismo nito ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang lider ng Korea. Ayon sa JCS, bilang tugon sa nasabing pagpapasabog, nagpaputok ng mga baril ang Korean military sa loob ng lugar ng South Korea sa military demarcation line at patuloy na sinusubaybayan ang pagkilos ng militar ng North Korea. At pinapanatili ang kahandaan sa ilalim ng kooperasyon sa Estados Unidos. Kung noong isang araw ay nagsabi pa lamang ang North Korea na gagawin nila ito, tila hindi sila nakapaghintay at tinutunga ang kanilang babala. Sa pagpasok pa lamang ng taong 2024 ay nagpakita ng North Korea ng pangil nito laban sa South Korea at sa mga bansang nais silang kalabanin. Maraming mga military threat o pagbabanta ang ginagawa ng Amerika sa mga nakalipas na taon, kaya naman mas pinaigting nila ang pagpapalakas ng kanilang pwersang militar upang maging handa sa kahit anong oras. Ang digmaan umano sa Korean Peninsula ay maaaring magsimula anumang oras dahil sa pangingialam ng ibang mga bansa sa layunin ng North Korea. Dahil sa tila pagkadismaya ng North Korea sa mga naging aksyon ng ibang mga bansa, lalo na ng Amerika, tila nagparamdam din sila sa pamamagitan naman ng pagpapaulan ng mga artillery malapit sa South Korea. Noong Enero lamang, nasa 200 mga bomba ang kanilang pinasabog sa pinagtatalo ng border sa pagitan nila at ng South Korea. Ito umano ay parte ng isang drill ng North Korea, subalit mahalata na ito ay tila pagganti sa ginawa namang drill din ng South Korea kasama ang Estados Unidos at Japan. Ang aksyon na ito ng North Korea ay malaking provocation na naman sa Korean Peninsula upang pagsimulan nito ng kaguluhan at tuluyang pagkawasak ng relasyon ng South at North Korea. Formal nang ipinahayag ng North Korea na puputulin na nila ang lahat ng mga kalsada at mga riles na nag-uugnay sa kanila sa South Korea. Ito ay upang ganap na maghiwalay na ang dalawang bansa. Sinabi ni ng North Korea na mas patitibayin pa nila ang kanilang depensa at haharangin ang kanilang border sa South Korea. Ito ay dahil na din sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Ginawa ito ng North Korea dahil umano sa maaaring digmaan na magaganap anumang oras, bunsod pa din ang ginagawang mga exercises ng South Korea at pagpapakita nila ng kanilang lakas sa Korean Peninsula. Malaking banta din para sa kanila ang presensya ng mga nuclear assets ng Estados Unidos sa South Korea. Ayon mismo kay North Korean leader Kim Jong-un noong taong 2023 na wala na siyang kaplano-planong pag-isahin pa ang North at South Korea. Wala na umano ito sa kanyang hinagap. Pinapalis din niya ang lahat ng klase ng pahayag sa internet man o sa mga pahayagan tungkol sa unity o muling pagkakaisa ng North at South Korea dahil kahit umano sa kanyang panaginip ay hinding-hindi na ito mangyayari. Marami ang naniniwala na hinihintay lamang umano ng Pyongyang ang magiging resulta ng US election bago sila muling gumawa ng panibagong aksyon. Pero bukod dito, tila nagpakita na din ng suporta ang North Korea sa Russia dahil sa pagpapadala nila ng kanilang mga sundalo bilang magiging katulong ng mga Russian soldiers ni Vladimir Putin. Noong nakaraang linggo lamang ay pinaulanan ng Ukraine ang Donetsk na bahagi ng Russia na mga missiles. Ilan sa kanilang mga sundalo sa nangyaring pag-ataking iyon ang nasawi. Subalit ang mas nakakagulat ay hindi umano mga Russians ang mga sundalong nasawi bunsod ng pag-atake kundi mga North Korean soldiers.
Tila nagaganap na ang pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Pyongyang at Moscow noong nakaraang Hunyo. Nangakong dalawang bansa na susuportahan nila ang bawat bansa pagdating sa puwersang militar. Sa katunayan, ang mga armas ng North Korea ay kasalukuyan na ngayong ginagamit ng mga Russian soldiers sa pakikipagdigma nila sa bansang Ukraine. Pero sa ngayon, maging ang mga sundalo ng North Korea ay naroroon na rin sa mismong lugar kung saan nagaganap ang bakbakan at isa na din sila sa nakikipaglaban para sa Russia. Pero saan nga ba ito hahantong? Sa naganap na kaarawan ni Vladimir Putin na Pangulo ng Russia noong isang araw lamang, bumuhos ang maraming pagbati at mensahe sa lider mula sa iba't ibang mga kilalang personalidad. Subalit ang may tuturing na pinaka-espesyal na mensahe noong araw na iyon para kay Putin ay ang galing sa Pangulo ng North Korea na si Kim Jong-un. Binanggit pa niya sa kanyang mensahe na ang relasyon sa pagitan ng North Korea at Russia ay yaakyat pa sa next level. Kabilang na nga dito ang pagsuporta ng North Korea sa pagpapadala ng kanilang mga mismong mga sundalo upang tulungan ng Russia laban sa Ukraine. Ayon mismo sa South Korea, nagpadala nga talaga ang North Korea ng kanilang mga sundalo sa Ukraine upang maging katulong ng mga sundalo ng Russia laban sa puwersa ng Ukraine, mula ito mismo sa Defense Minister ng Seoul sa South Korea. Noong 3 ng Oktubre, sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa Donetsk, iniulat mismo ng South Korea na 6 sa mga nasawi doon ay mga North Korean officers. Ito din ang lumabas na ulat noon mula sa Ukraine media. Dahil dito, tila totoo na nga ang sinabi ng dalawang bansa na ang kanilang relasyon ay mas umakyat pa sa mas mataas na level. Noong nakaraang Hunyo, lumapag si Putin sa Pyongyang. Itong pinakauna niyang pagbisita sa naturang bansa matapos ang halos 24 na taon. Talaga namang higit pa sa isang celebrity ang ginawang pagsalubong sa kanya doon. Noong nakaraang taon naman, si Kim Jong-un ay bumisita sa bansang Russia. Ang pagpapalakas ng alyansa ng mga bansang ito ay malaki pa rin ang kaugnayan sa nagaganap ngayong bakbakan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Nawala kasi ng suporta si Putin mula sa mga bansang nasa West at kailangan niya ng mga bagong bansa na susuporta sa kanya. At ang North Korea ang kanilang nakikitang pinakamahusay na maaari nilang maging bagong kakampi laban sa Ukraine. Ang relasyon ng dalawang bansang ito ay nag-ugat maraming dekada na ang nakakalipas.